Mateo, ang reyna at prinsesa mo nasa akin na. Ngayong gabi, bumili ka ng isa. Kamahalan, buntis na ako. Pakawalan mo na lang ang anak natin. Kamahalan, iligtas mo ko. Kung hindi ka kikilos, papatayin ko silang dalawa! Ayos ka lang ba? Kamahalan, siyam na beses akong namatay para sa iyo. Hindi ko inasahan. Sa huling beses, hindi mo... Ako ay isang 100 anyos na fox na may siyam na buntot. Para magbayad ng utang na loob, naging tao ako at pinakasalan siya. Ginamit ko ang bawat buhay, kaya't siya sa trono. Nung una akong namatay para sa kanya, isa pa siyang pulubi. Sinagot ko ang parusa para sa kanya. Pinadaan sa karbon ang paa ko. Ko ang lahat ng parusa. Nung namatay ako sa mga bisig niya, sobrang lumbay niya. Nung ika-4 kong pagkamatay para sa kanya, isa na lang ang hakbang niya sa trono. Pinatay ako para sa kapangyarihan, para maakyat niya. Nung ika-6 kong pagkamatay para sa kanya, siya na ang pinakamataas na hari. Ako ang nag-iisang reyna niya. At ngayon, pinatay niya ako dahil lang sa lamid ng prinsesa. Babalatan kita ng balat para gawing balahibo ang damit ng prinsesa. Nung buhay na buhay akong binabalatan at halos mamatay. Nasa kanya ang prinsesa, nakabalot sa balahibo ko. Akala niya'y immortal ako. Pero isa lang akong fox na may 9 na buntot. Bawat buntot ay isang buhay ko. Ito na ang huling buhay ko. Hindi na ako magigising pa. Kamahalan, sa wakas, nandito ka na. Pasensya, nahuli ako. Puntahan mo na si ate. Diba sabi niya kanina? Nabuntis siya? Halimaw siya. Hindi siya mabubuntis. Tsaka, isang panda lang naman. Hindi naman siya mamamatay. Nagpapakaawa lang. Ikaw lang ang inaalala ko. Takot ka sa taas at ikinadena ka sa tore ng kalahating oras. Ang snow na pinangakuan nating sabay tatahanan. Bakit sa mata ko lang nagmelt na? Wala nang buntot, tapos na ang tadhana. Mateo, ang utang ko sa'yo, nabayaran ko na. Sa lahat ng hinding-hindi na tayo makikita. Mulat po! Ano yun? Tinamaan po ng pana ang reyna. Napakalala po. Wala na po siyang hininga. Ano? Isabel Bella, tumayo ka. Tama na. Huwag mo kong galitin. Walang saysay. Hindi na ako makatayo. Patay na nga. Tawagin ang doktor! Malubalagay na reyna! Anong doktor? Alisin ang pana. Balutin sa banig. Dalhin at itabi. 3 araw lang. Bubuhayin siya. Kamahalan, masakit ang ulo ko. Gawin yan. Opo!
Kamahalan. Nagtataka na ako. Sa 3 araw, pag nalaman mong hindi ako nabuhay, anong itsura mo kaya? Marilu, nahirapan ka. Ayos lang ako. Kamahalan, huwag niyo pong sisihin si ate. Nadala lang po si ate. Gusto lang niyang malaman ang kalagahan niya sa inyo. Kaya niya tinawagan ng leader ng mga rebelde at pinakidnap tayong dalawa. Ang bait mo, kapatid. Hindi ba't ikaw ang natplano ng pagdukot? Paano mo agad na iakusang ako? Sa palang may gawa nito. Wala na siyang batas. Kahit magmakaawa pa siya. Hinding-hindi na ako papasok sa silid niya. Ganyan ka pa rin. Sa salita lang ni Mary Lou, kinukonsinti mo siya. Hindi mo man lang ako pinaniwalaan. Kung ganon, luwa mo ay ayaw pa rin magpatuloy sa kabilang buhay. Kundi naiwan ka sa tabi niya? Pagpupugay, Diwata. Lang makita ang itsura niya kapag nalaman niyang di na ako magigising. Ganyan na siya sa'yo. Bakit ka pa rin napupumilit? Dahil nung una ko siyang makilala, hindi siya ganyan. Ang hayop na to, bumain ng alay sa Diwata! Sunugin natin siya! Alay sa langit! Sige! Huwag niyo siyang patayin. Huwag niyo siyang patayin. Magkano ang kinain niya? Babayaran ko. Magkano ba ang pera mo? Ilang barya lang yan. Kulang pa yan para sa paa ng lobo. Mahiyain ka pa, ha? Nagpapakahiro ka pa rito? Sugod! Para matuto. Gusto mo mapakahiro, ha? Kita! Papatayin! Sa susunod, pag nakialam ka ulit, mas malala pa ang mangyayari sa'yo. Tara na! Halika, lumabas ka na. Halika, kain na. Dahan-dahan lang, sa'yo lahat to. Ikaw na halimaw ka. Mas marunong ka pa sa tao. Alis na. Huwag ka nang mahuli ulit. Gusto mo bang sumama sa akin? Sige. Pero alis na ako para sa pagsusulit. Ang paraan ng mga lobo para magbayad ay ibinibigay ang sarili. Kaya pag naging tao ka na, pakakasalan kita, ha? Itong kampanilya ang ating tanda. Hanggat nandito ang kampanilya, ikaw lang ang magiging asawa ko. Mateo, kailan pa tayo naging ganito? Ulat po! Sa ilalim ng tore, itong kampanilya. Mukhang sa Reyna po ito. Pakisuri po, kamahalan.
Mahal, bakit laging suot mo tong kampanilya? Kahit maglaba at magluto, di mo tinatanggal. Ito? Sa kamatayan ko lang to tatanggalin. Sabi sa'yo ng Reyna, no? Magkanong bayad niya sa'yo? Pinaghirapan pa ang pag-arte gamit ang kampanyang to. Ang galing talagang mag-iskema! Sayang. Hindi ako maluloko. Mabuti. Lang ito, sinira mo na rin mismo. Ang ating pag-iisang dibdib, dito na Balik at sabihin mo sa kanya, maliban kung mamatay siya. Kahit anong paraan pa niya hinding-hindi ko na siya titingnan pa. Lumayas! Opo. Kalma lang, kamahalan. Nakita lang niya ang pagkakataon kaya siya nagkaganito. Huwag mo siyang sisihin. Marilu, napakabait mo talaga. Pinatay niya ang ating tanging anak. At kinakampihan mo pa siya! Si ate noon, nagkataon lang naman. Nagkataon lang? Isang bitag na sadyang para sa akin. Naapektuhan po ang prinsesa ng masamang espiritu, kaya't nanganganib ang kanyang dinadala. Wala na po akong magagawa. Masamang espiritu? Ikaw na halimaw ang sumira sa prinsesa! Pinatay mo ang tanging anak ko! Hindi po ako! Kahit ako isang sirena, pinipigilan ko ang aking kapangyarihan. Hindi ko po ito ginagamit. Kung ganun, bakit nasaktan ang anak ko? Kamahalan, kung may mangyari sa anak ko, mamatay na rin ako. Wala na bang paraan? May paraan po. Kung gagamitin ang kaluluwa ng 1,000 taong sirena para palakasin ang katawan ng prinsesa, baka may pag-asa pa po. Kaluluwa. Mabuti. Bella, ibigay mo na ang kaluluwa mo kay Marilu para mailigtas siya. Kamahalan, mahalaga ang kaluluwa sa isang sirena. 2 buhay ko yan. Kapag nawala ang kaluluwa ko, iisa na lang ang buhay ko. Magiging tulad na lang ako ng Talaga bang ibibigay mo ang kaluluwa ko sa kanya? Ate, isa kang 1,000 taong sirena. Bakit na ganyan kahina? O dahil iba ang mundo ng tao at sirena, hindi ka makaanak sa hari, kaya gusto mong mawalan siya ng tagapagmana? Hindi ako! Tama na! Bella, kaya mo pang mamatay para sa akin. Bakit hindi mo magamit ang isang simpleng kaluluwa para iligtas ang babaeng mahal ko at ang tanging anak ko? Dahil buntis na rin ako. Kapag pilitin niyo ang kaluluwa ko, baka mamatay din ang anak ko. Isa kang halimaw. Paano ka magkakaanak sa akin? Doktor, ako ng lambak ng mga albularyo. Pinagaling ko na ang tao at halimaw. Pero hindi pa ako nakarinig na mag-aanak ang halimaw sa tao. Di ako nagsisinungaling. Ang anak na to, binayaran ko ng 1,000 taon. Ate, kung ayaw mong ibigay sa akin ang kaluluwa mo, sabihin mo lang. Bakit mo ba kailangang lokohin ang lahat? Nasa panganib ang prinsesa! Dakilan hare, magpasya na po kayo! Wala pa akong narinig na halimaw ay magkaanak sa tao. Narinig ko ang paraan ng mga lobo para magpasalamat ay ibigay ang sarili. Kaya kapag naging tao ka na, pakakasalan na kita, ha? Dakilang hari, iligtas mo ko! Itong kampanilya ang ating tanda. Hanggat nandito ang kampanilya, Ikaw lang ang magiging asawa ko. magkaibang landas ng tao at halimaw. Hindi ka magkakaanak sa hari. Kaya gusto mo mawalan siya ng tagapagmana? Bantay, magdala ng matalas na kutsilyo.
Bella, huwag kang matakot. Dahan-dahanin ko. Hindi ko hayaang masaktan ka ng gusto. Dakilang hari, pakiusap. Hayaan niyo na kami. Huwag. Marilu, kumusta ka na? Lagot! Huli na ang pagbigay ng kaluluwa! Mukhang di na maililigtas ang bata! Hindi! Mamatay tao ka! Hinatay mo ang anak ko! Hindi ako! Mag-arte ka pa! Di ba nagpapanggap ka lang na buntis ka para di mo ibigay ang kaluluwa kay Marilu? Ngayon, wala na ang anak ko. Masaya ka na? Reyna Isabel Bella, napakasama mo! Pinatay mo ang tagapagmana! Mula ngayon, ikaw ay nakakulong. Kapag wala ang utos ko, huwag niyo siyang palabasin. Maglahari pa! Ikaw pala. Bakit ka napadalaw, prinsesa? Sa isang tulad kong pumatay. Hindi naman talaga ako buntis. Ate, paano ka nasa kaluluwa mo, ate? Para manatili akong bata at di mawala ang ganda ko. Pinagtulungan niyo ang manggagamot para dito. Para lang makuha ang kaluluwa ko. Hindi ka ba takot na isumbong kita sa hari? Para lang sa akin. Para sa balahibo mo. Inutos niyang balatan ka ng buhay. Kahit sabihin mo pa ang lahat sa hari, sa tingin mo, maniniwala siya sa'yo o sa akin? Hindi ka ba takot na balatan ka na naman niya? Kahit di ka takot mamatay, gusto mo bang ang anak mo ay mamatay kasama mo? Alam mo pala na buntis ako. Kaya, ate? Kung gusto mong iligtas ang anak mo, manahimik ka na lang. At huwag mong ipaalam kahit kanino. Kung hindi, wala ka ng kapangyarihan at wala na ang kaluluwa mo. Dito sa palasyo, maraming paraan para pahirapan ka. Nakakainis! Pinipilit na naman ako magkaanak. Ako pa ba ang ayaw? Ang nag-iisang anak ko ay pinatay na ni Isabel Bella. Mali ka. Ang nag-iisang anak mo ay ikaw mismo ang pumatay. Kailan mo kaya malalaman? Anong ginagawa mo? Huwag ka pumasok! Kamahalan, patawad po, kamahalan. Pinilit po kasing pumasok ng batang ito. Hindi ko po siya napigilan. Toto, bakit ka nandito? Kamahalan, may mahalaga po akong isasabi. Ang Reyna! Ang Reyna! Ang Reyna? Siya na naman! Di ba sinabi ko na? Maliban kung patay na siya, huwag niyo ko istorbohin! Kamahalan, 3 araw na po siyang walang malay. Hindi pa po nagigising ang Reyna. Mainit po sa tag-araw. Nagsisimula na pong mabulok ang bangkay niya. Pakisuri na po siya agad. Ano? Imposible. Isa na naman tong pakana ng babaeng yun. Gusto niya akong dalhin sa palasyo niya. Nasa pa siya. Kamahalan, paano ko po kayo lulukuhin? Totoo po ito. Nakakatakot po ang itsura ng Reyna. Napakabaho po. Kahit po kami, mga lingkod niya, nagdaramdam po kami. Nagmamakaawa po ako, kamahalan. Ilibing na po ang Reyna. Sa bawat pagkamatay ni Isabel Bella, gising siya sa 3 araw at walang nagbabago sa katawan niya. Pero ngayon, 3 araw na,
Hindi pa rin siya nagigising. Baka may nangyari na talagang masama. Kamahalan, kung di po kayo naniniwala sa akin, sumama po kayo sa akin sa labas ng silid ng Reyna. Manalaman niyo po agad. Dakilang hari, mahalagang kaluluwa sa amin. 2 buhay ko yan. Kapag nawala yan, iisa na lang ang buhay ko. Magiging tulad na lang ako ng tao. Ganyo ba talaga sa kanya ang kaluluwa ko? Hindi kaya nagsinungaling siya sa akin noon. Ibig sabihin, ang natitira na lang sa kanya ay ang huling buhay niya. Hindi, imposible. Paano siya mamamatay? Kamahalan, para na po sa akin. Pakiusap po. Tingnan niyo na po. Kung nagsinungaling po ako, pugutan niyo na po ako. Sige na. Ang gagawin? Sasamahan kita. Mateo, sa wakas, malalaman mo na ang totoo. Kamahalan, narito na po ang silid ng Reyna. Kamahalan, nakakalungkot po ang itsura ng Reyna. Sana po di kayo matakot. Imposible. Hindi naman siya mamamatay. Merlu? Bakit ka nandito? Nandito ako para magsakasama si ate. Buhatin mo. Buhay ta siya. Hakat sa alang namin kanina. Galit pa raw si ate sa dakilang hari. Ayaw pa raw kayong makita. Dakilang hari, bumalik na lang po kayo sa ibang araw. Imposible! 3 araw nang patay ang Reyna. Salot! Niloko niya ako. Naniwala na naman ako. Pinatay niya ang anak ko. Isang pana lang ang binigay ko. At nang nga, wag na. Balik sa silid ng kapayapaan. Kamahalan, nakita ko po mismo. Patay na po ang Reyna. Nasa labas na po tayo ng silid niya. Bakit hindi niya na lang po tingnan? Sabi ko, huwag na. Ikaw ba ang hari o ako? Pero ang sinumang mga has na kumalat ng tsismis na patay na ang Reyna. Ito ang parusa. Maliwanag ba? Masas no to. Malas. Na ang aking kaarawan. Magpuputok ako ng malaking handaan para magsaya. Kaarawan niyo po, kamahalan. Mabuhay po kayo, kamahalan, hanggang sa wakas. Magtiwang tayong lahat! Bakit ang lamig ng alak na to? Palamigin niyo. Dakilang hari, masama po ang malamig na alak. Pinainit ko na po. Marilu, palamigin mo ang alak na to. Dakilang hari, masakit sa lalamunan ng mainit na alak. Mas masarap ang malamig na alak. Bakit di tinanggal ang shell nito? Anong klaseng trabaho? Kamahalan, niluluto po yan kasama ang shell. Ang karne po na kinakain nyo ay si Reyna Isabel po, ang nag-aalis ng shell. Paano to kakainin kung di tinanggal ang... Hayaan na. Kunin mo ako ng sabaw para sa alak. Ilagay ang honey. Kasi po, ang honey na kinakain nyo po ay si Reyna Isabel po ang nag-aasikaso. Di ko po alam. Reyna! Wala na bang panasyo kung wala ang Reyna? Hindi na ba ito kikilos? Hayaan na. Punta ka sa silid ng Reyna at sabihin mo sa kanya na pinatawad ko na siya. At pabalikin mo siya. Baka galit pa rin siya sa inyo, kamahalan. Kung hindi, hindi niya iniiwasan ang handaan niyo. Sumusobra na siya. Sa handaan ko, siya pa ang magdedesisyon. Kung hindi siya lalabas ngayon, tatanggalan ko siya ng pagka-Reyna. Baka di na makarating ang Reyna.
Saan galing ang alipin yan? Umalis ka na? Anong ibig mong sabihin? Kamahalan, kahit mamatay pa po ako, kailangan ko pong sabihin. 7 araw na pong di lumalabas ang Reyna. Nakahiga lang po siya sa banig, hindi gumagalaw. Takot po ang mga alila, kaya po di nila sinabi. Pitong araw nang hindi lumalabas. Hindi kumakain, hindi umiinom. Kahit Diyos, di yan kakayanin. Ang Reyna, baka may masamang nangyari na sa kanya? Opo, kamahalan. Pumunta na po kayo sa silid niya. Baka may masamang mangyari sa Reyna. Magsisisi po kayo habang buhay. Minsan, hindi ko maintindihan. Itong si Isabel Bella, anong kapalit niya sa inyo? Lahat to'y kampi sa kanya. Pinagkakaisahan niyo kong lokohin. Kamahalan, ang sinabi ko po ay walang kasinungalingan. Kung sasama po kayo sa akin at puntahan ang silid ng Reyna, malalaman niyo po kung totoo. Kung kasinungalingan po, pwedeng-pwede niyo po akong patayin dito. Kahit bigyan pa ng Reyna ang alalay ng malaking pabuya, hindi pa rin ito sapat para isugal ang buhay niya. Kamahalan, mas mabuti po na puntahan niyo ang Reyna. Baka may masamang mangyari. May mahika ang bruhang yan. Siguradong ginagamit niya ang mahika niya para kontrolin ang mga alipin. Para magtrabaho sila para sa kanya. Mateo, mas naniniwala kang gumamit ako ng mahika para lokohin sila kaysa maniwala na patay na ako. Kamahalan, paano niya nasabi yan sa Reyna? Mabait po ang Reyna. Hindi niya kami kinontrol gamit ang mahika. Tama na! Kahit lukuhin niyo pa ako, hindi ako papasok sa silid niya. Kamahalan, handog po ito ng Reyna para sa inyong kaarawan. Pinagbilin po niya na ibigay sa inyo ngayon. Sabi ko na nga ba, isa lang itong pakanan. Ngayon, naniniwala na ba kayo? Mateo, binuksan mo ang kahon na to. Malalaman mo na liyang pamamaalam ko ang laman. Isinulat ko yan pagkatapos mong kunin ang kaluluwa ko. Sa sarili mong kaarawan, malalaman ang kamatayan ko. O, ano sa tingin mo sa regalo ko? Kamahalan. Buktit di pala totoo. Ang Reyna pala ay naghanda na ng regalo para sa inyo, kamahalan. Napakadakila ng pag-ibig ninyo. Kamahalan, buksan niyo na po ang kahon para makita namin ang regalo ng Reyna para sa inyo. Ang kahon pa lang ng regalo ay napakaganda na. Baka ang laman ito ay isang pambihirang yaman? Napakadakila ng pag-ibig ng Reyna sa inyo. Sige, tingnan natin kung anong pakana niya. Marilu, anong nangyari? Baka sa kahon. May masamang aura ng ate ko. Bigla akong nahihilot na susuka. Ayos lang. Itong regalo ng salot na yan, ayoko nang tingnan. Pantay! Dalhin si Marilu para magpahinga. Di ko akalain. Sa isang salita lang niya, itinapon mo ang regalo ko. Suko na ako. Ayoko makita ulit ang reaksyon mo sa buhay na to. Tapos na tayo. Kamahalan, may inihanda pa po ang Reyna para sa inyo. Walang kwenta, Balida! Bakit hindi ka ba umaalis? Hindi ka ba takot na gawin ko ang banta ko sa'yo? Kamahalan, tingnan niyo lang po ang regalo. Malalaman niyo po kung totoo ang sinabi ko. Sige na! Tingnan ko nga ngayon kung anong pakananin yung magamo. Ano to? Kalapastanganan! Ang lakas ng loob ninyo magdala ng kabao, isang malas na bagay bilang regalo sa kaarawan ko? Para ba sa kanya to?
Pero, kamahalan, paano kung sa kabaong ay bangkay ng Reyna? Si Reyna Isabel na? Nagkataon na ba talaga sa Reyna? Mahal na Reyna, patawad po sa paglabag sa inyo. Pero kung hindi malalaman ng kamahalan ang pandoloko ni Prinsesa. Hindi niya malalaman na patay na kayo. Sa inyong kaluluwa, hindi niyo po ba ako sisisihin? Buti ka, Bichi. Bakit naman kita sisisihin? Imposible. Hindi siya mamamatay. Isabel, Bella! Bumangon ka na! Kung hindi ka pababangon, ako... Kamahalan, tanggapin niyo na po. Ang Reyna po, sa loob ng 3 araw, nagigising na. 7 araw na po, nakatulog. Hindi na po siya gigising. Patay na po siya. 7 araw. Dati, 7 araw din siya. Sabi ni Mary Lou, nagtatampo lang siya sa akin. Kaya ayaw niyang magising. Kaya ngayon... Isabel, Bella! Tama ng pagtatampo mo! Gising na! Kung hindi ka pa rin gigising. Isabel, Bella. Alam ko ang pinakakatakot mo. Kung hindi ka pa rin gigising, Susunugin ko ang buntot mo. Kamahalan! Magsisisi ka! Dalawa. Gaya pa rin ng dati. Gagamitin mo lang ang mahalaga sa akin para bantaan ako. Sayang lang, hindi ka na makukuha ang gusto mo. Teka, nasaan ang buntot niya? Si Reyna ay isang 9-tailed fox. Siyam ang buntot niya. Pero bawat buntot, isang buhay. Naubos na ang siyang niyang buhay para sa'yo. Kaya wala na siyang buntot. Hindi pwede. Sigurado nagtatampo lang siya. Parang dati. Paano siya magagawang mamatay ng ganyan? Nung huli, 7 araw siyang walang malay. Dahil mismo sa'yo, kinuha mo ang kaluluwa niya. Nawalan siya ng lakas. 7 araw bago siya nagising. Hindi tulad ng sabi ni Prinsesa na nagtatampo lang siya. 1,000 taong fox siya. Isang kaluluwa lang. Paano siya maapektuhan? Sinamit na niya ang 1,000 taon niyang lakas para sa anak ninyo, kamahalan. Pero noong araw sa tore, pinatay niyo siya kasama ang anak niyo. 2 buhay sa isang bangkay. Imposible. Kung patay siya, paano niya ako binigyan ng regalo? Kayo ang tumulong sa kanya para nukuhin ako! Kung ganun, kamahalan, tingnan niyo na lang ang regalo sa inyo ni Reyna. Tingnan niyo kung ano ang regalo niya. Box. Kamahalan, dito po. Suicide note po ni Reyna. Pinagluloko niyo ako! Hindi ko ito babasahin! Totoo man o hindi, malalaman niyo, kamahalan. O baka naman alam niyo na, nawala na ang Reyna. Kaya takot ka. Takot kang harapin? Tumahimik! Paano ako matatakot sa ganito? Pagbasa mo ng sulat na to, tiyak na putol na ang siyam kong buntot at naging karaniwang nyebe na sa tuktok ng bundok. Di ko inakala, nung nasa templo pa lang tayo, ang kalahating tinapay na binigay mo ay kailangan kong bayaran ng siyam na buhay. Nitong mga taon, dumapa ako sa mga pako para sa'yo. Tumawid sa mga uling, hinubaran ng puso habang buhay at tinanggalan ng kaluluwa. Ang lahat ng sakit sa mundo, tinahanas ko na. Bayad na ba ang utang ko sa'yo? Wala na akong hingin.
Sa pagkamatay ko, ang pulang talit, kampanang bigay mo, ibalik sa templo sa bundok, para tapusin na, hayaan mo na. Baka naman hindi mo na matandaan kung malamig dito kasasamahan. Kaya pala, kitang-kitang lobo na niligtas ko noon. Imposible. Si Isabel Bella ay isang immortal na 100 taong lobo. Paano siya Kayo ang may gawa nito! Pinagpanggap niyo ang sulat niya para lukohin ako! Hindi ako naniniwala! Kaya kong gayahin ang sulat niya. Pero di mapapalitan ang marka niya. Ayoko na. Bakit ang hirap magsulat ng tao? Kapag nagmamarka ang mga lobo, sapat na ang marka ng kuko. Ganito na lang. Mula ngayon, Bella, kung ayaw mong isulat ang pangalan mo, mag-iwan ka na lang ng marka ng palad mo. Para malaman ko na sa'yo na ang bagay na yan. Ha? Huh! Tunay na sulat niya. Totoo nga bang... Kamahalan, tanggapin niyo na po. Wala na po siya. Wala na po siya habang buhay. Bella, di ba sabi mo hindi ka mamamatay? Paano mo ako niloko? Pinatay mo ang nag-iisang anak ko! Paano ka basta-basta namatay? Gusto ko mabuhay ka! Habang buhay kang mababayad sa akin! Kamahalan, di na po mabubuhay ang patay. Magpakatatag po kayo. Hindi! Hindi ko matatanggap! Hahanapin ko ang pinakamahusay na manggagamot sa buong bansa para mabuhay siya ulit! Ako po si Rafael Kamahalan. Guro, pakisuri po. Paano ko maililigtas ang ginang ko? Kamahalan, kailan po namatay ang ginang? Anong ibig mong sabihin? Kung sa 3 araw pagkamatay ng ginang, kung ilalagay niyo ang kanyang katawan sa kaban ng kristal, gamit ang ilaw ng kaluluwa, maaari nating hanapin ang kaluluwa niya. Mabubuhay muli ang ginang. 3 araw? Nang mamatay ang Reyna, pinapunta ko si Toto para sabihan ng hari. Pero hindi siya naniwala. Pati si Toto, pinatay niya. At nag-utos siya na kung may magsabi pa ng kamatayan ng Reyna, pugutan. Okay lang yan. Basta't sa 7 araw ng kamatayan, gamitin ang bulaklak ng paglisan para hindi mabulok at gamitin ang ritual ng pagtawag. Maaari pa ring mabuhay muli. Sa 7 araw po ng Reyna, sinikap ko pong sabihin ito sa hari. Pero pag narinig niyang tungkol sa Reyna, inutos niyang bugbugin ako at pinalayas pa. Dahil lumipas na ang 7 araw, pagkamatay, nawawala ang kaluluwa. Kahit ang pinakamakapangyarihang diwata pa ang dumating, wala nang magagawa. Paano? Ikaw ang pumatay sa Reyna. Ang pagkakataon niyang mabuhay muli. 2 beses mo siyang pinatay. Papatayin kita! Peachy! Anong kaparite sa'yo? Pinagtatanggoy mo siya. Nang mapahamak ako, niligtas niya ako. May utang na loob ako, kaya handa akong isakripisyo ang buhay para sa kanya. Pero para sa inyo, kamahalan, ginamit niya ang siyam niyang buhay. At paano niyo siya tinrato? Imposible. Mismo sa akin, immortal siya. Kung hindi ko siya magagawa to. May paraan pa siya. May paraan pa para mailigtas siya. Nung unang beses akong namatay para sa'yo, dahil sobrang lungkot mo, nag-imbento lang ako ng kasinungalingan para sa'yo. Di ko inasahan na yan pala ang magiging dahilan para saktan mo ako ng walang habas. Mateo, may puso ka ba talaga? Mali, hindi siya immortal.
Isa lang siyang nine-tailed fox. Bawat buntot niya, isang buhay. Ang siyam niyang buhay, inubos na niya para sa'yo. Wala nang pag-asa. Siyam na buhay? Ninyo nagamit ang siyam niyang buhay para sa akin. Kamahalan, ang bilis niyo po makalimot. Hayaan niyo po akong ipaalala sa inyo. Namatay ang reyna para sa inyo. Nung unang beses siyang namatay para sa inyo, isinakdal ka pa lang ng pandaraya sa pagsusulit. Para linisin ang pangalan niyo, lumuhod siya sa pako, tinapakan ang apoy sa harap ng korte. Alam niyo ba, pareho lang ang sakit ng tao. Nang mamatay ulit ang reyna para sa'yo, isa ka pang bagong pinunong bayan. Sa panahon ng iyong pamumuno, sumiklab ang salot sa buong bayan. 3 araw kang lumuhod sa mga Diyos, pero wala kang nahanap na lunas. Siya ang sumubok sa gamot. As ang buong bayan. Kaya, mula sa pagiging pinunong bayan, naging opisyal ka ng korte. Pero siya ay sinunog hanggang mamatay. Nang mamatay ulit ang reyna para sa'yo, isa ka ng makapangyarihang opisyal. Pero idinemanda ka ng mga kaaway. Reyna, sa korte pa mismo, inutos mong buhay na kunan ng puso. Alam mo ba, wala ni isang tao noon ang makakapantay sa reyna. Para protektahan ang pwesto mo, kinaya niya hanggang huli at di kumat. Nang mamatay ulit ang reyna para sa'yo, isa ka ng makapangyarihang prinsipe. Plano mo nang agawin ang trono. Sa dugo mo lang para sa altar. Magbabago ang tadhana ko at magiging hari. Pagkatapos, gagawin kitang reyna. Magiging tayo habang buhay. Pinadugo mo siya sa altar para baguhin ang tadhana mo. Uli, namatay siya sa pagkaubos ng dugo. Namamatay si Reyna sa 5 beses. Isa ka ng pinakamata... Inawaan mo siyang Reyna. Pero dahil lang sa bagong prinsesa, ay sinumpa. Ginawa mo siyang panakip butas. Mary Lou, buti na lang ang nagdusa nito ay hindi ikaw. Sa huli, namatay para sa prinsesa. Nang mamatay si Reyna sa 6 na beses dahil lang ayaw ng prinsesa sa lamig. Balatan ko ang balahibo mo. Para gawing damit para sa prinsesa. Hinutos mong balatan siya habang buhay. Hindi siya mamamatay. Pero nasasaktan siya. Nung gabing balatan siya, nainis ka sa ingay niya. Pinigilan niya ang sigaw para di maisturbo ang gabi. Pagkamatay ni Reyna, ikaw ang pumatay sa kanya. Kamahalan, nagtatanong pa rin po kayo kung paano Pero base sa sinabi mo, 7 namit niya para sa akin. Nasaan ang 2? Kamahalan, kinuha niyo po ba ang kaluluwa ni Ginang Isabel? Kinuha ko ang kaluluwa niya para sa sanggon ni Mary Lou. Ano naman na yon? Ang kaluluwa para sa mga halimaw ay mahalaga. Lalo na ang kaluluwa ng nine-tailed fox. 2 buhay yan para sa nine-tailed fox. Tama! Kung hindi mo lang kinuha ang kaluluwa ng reyna, hindi sana siya namatay! Paano nangyari yun? Sabi ni Mary Lou, isa siyang 5 taong fox demon. Ang kinuha ko lang ang kaluluwa niya at walang problema. Ginawa ko rin naman yon para mailigtas ang anak ko. Nagsinungaling ang prinsesa! Ang totoong buntis ay ang aming reyna! Gusto lang ng prinsesa ang kaluluwa ng aming reyna! Kaya niya pinahirapan hanggang mamatay ang aming reyna!
Sino ka sa akala mo? Ang lakas ng loob mong bastos! Amo mo ang may sala! Nagseselo siya kay Meriyu, kaya nawala ang nag-iisang anak ko. Subukan mo pang bastusin si Meriyu. Papatayin kita. Mateo, bitawan mo siya! Naramdaman ko bigla ang presensya ni Ginang Isabel. Galit pa rin siya. May natitirang kaluluwa pa. Nasa palasyo lang. Isabel Bella! Alam ko nandito ka. Alam ko. Ilang beses kang namatay para sa akin. Kaya may sama ka ng loob. Pero 1 taon nang nakaraan, pinatay mo rin ang kaisa-isa kong anak. Quits na tayo. Lumabas ka na kayo. Patawarin na kita. At kalimutan na natin ang nakaraan. Maging reyna ka pa rin. Kalimutan na? Laking biyaya. Kamahalan. Tapos ninyo makita ang ginawa niya sa Reyna. Lahat ng yun. Sa tingin niyo ba quits na kayo? Ikaw naman, sobrang yabang mo. Manahimik ka! Teka, kamahalan. Nagpalabas ako ng tanda. At nalaman kong may anak ka nga. Pero ang anak na yon, 7 lang na araw ang namatay. At yon ay ang anak nyo ng Reyna. 7 araw nang nakaraan. Ang araw na ang Reyna at ang prinsesa ay Ore, kamahalan, nagsinungaling sa inyo ang prinsesa. Ang totoong buntis ay ang aming Reyna. Kayo mismo ang pumatay sa sarili niyo pong anak. Imposible. Hindi ako niloloko ni Marilu. Matagal ko na sanang gustong sabihin. Kamahalan, maputla ang noo nyo. Malinaw na may masamang espiritu. Wala na ang Reyna. Sa palasyo, sinong pinakamalapit sa inyo? Ang prinsesa! Mangguhula, baka nagkakamali ka. Si Isabel Bella ang demonyo. Si Mary Luco, isang simpleng babae lang. Magmahalan kami, magkasundo kami. Kaya si Isabel Bella ay laging nagpapahamak sa kanya. Talaga man o hindi, gamit ang aking sandata, malalaman natin. Ito ang salamin ng katotohanan. Gawa ito sa 36 na mata ng sirena. Nakikita nito ang tunay na anyo ng lahat ng bagay. Nakikita rin ito ang tunay na puso ng nagtatanong. Kahit pa 1,000 taong mambabalat kayo, sa salamin, lilitaw ang tunay na anyo. Kamahalan, kung may duda po kayo, gamitin nyo ang salamin na ito para makita kung sino talaga si Prinsesa Merilu. Tuba o halimaw si prinsesa? Sabi ko na nga ba, hindi siya halimaw. Tama nga, hindi siya karaniwang tao. Isa siyang sirena ng pag-ibig. Kapag may nahanap na biktima, hahawakan niya ito hanggang maubos ang lakas nito at mamatay. Kamahalan, delikado ang halimaw na ito. Pahintulutan niyo po akong dalhin siya sa aming templo. Subukan niyo siyang ganawin! Ano kung halimaw siya? Ano kung kunin niya ang lakas ko? Ang libong pag-ibig niya, sa akin niya itinali! Kahit maging sustansya pa ako niya, payag na payag ako! Ang pag-ibig ng hari kay Mary Lou ay parang hibla, matatag. At parang bato, hindi kumikilos. Kamahalan, sigurado ka bang siya ang pinakamamahal mo? Tiyang na tiyag ako. Kamahalan, sa buong mundo, sino ang pinakamamahal mo? Imposible. Ang pinakamamahal ko. Paano si Isabel? Kung mahal ko siya, paano ko siya nagawa ang ganito? Nang sabihin niyo yan, kamahalan, napansin ko na may mali sa inyo. Nang subukan sa salamin ng pagkilala, doon ako nakumpirma na talagang nalason kayo ng sirena ng pag-ibig. Lahat ng pagtingin niyo sa kanya ay gawa ng mahika niya. Ano? Sa alam ko, ang sirena ng pag-ibig ay may mahikam nagpapalit ng pagtingin. Siya siguro ang naglipat ng pagtingin niyo sa Reyna,
magpabalik sa kanya. Ang reyna ang tunay na mahal mo. Hindi. Imposible. Paano ko mamahalin si Isabel Bella? Si Marilu ang mahal ko. Sana minahal mo siya talaga. Para man lang, mahalimuyak akong magalit sa'yo. Itong salamin ng pagkilala. Sigurado magkakamali ito. Kung hindi, bakit 3 taon nang nasa palasyo si Marilu at sumali sa maraming seremonya, daan-daang beses, pero walang nakahalata na isa siyang halimaw? Nakatago ang kanyang kapangyarihan dahil ginagamit niya ang kaluluwa ng reyna. Kinuha ni Marilu ang kaluluwa niya noon para nang iligtas ang anak natin. Hindi siya buntis! Ang tunay na buntis ay ang reyna namin! Gusto niyo pahirapan ng reyna namin, kaya niya kinuha ang kaluluwa niya! Huwag ka magsalita ng ganyan. Kamahalan, pwede po bang bigyan niyo ako ng gamit ng reyna? May mahika po ako na makakapagbalik ng alaala niya. Akin po. Sige, ipapakita ko sa inyo kung paano si Isabel Bella pinatay ang nag-iisang anak ko. Prinsesa, bakit ka napadalaw sa isang katulad kong mamamatay tao? Pinatay mo ang anak ni Marilu at nilait mo pa siya. At sinasabi mo pa na si Isabel Bella ang pinakamamahal ko. Kamahalan, ituloy niyo po. Hindi naman talaga ako buntis. Ate, paano ka magiging mamamatay tao? Huh? Matagal na. Narinig mo na. Kung ako pa noon, siguradong tuwang-tuwa. Pero ngayon, wala na akong pakialam. Para sa palabas na to, para lang makuha ang kaluluwa ko. Hindi ka ba takot na isumbong ko to sa hari? Para sa akin, ang hari ay magpapagawa ng balahuting pambalot at utusan niya ang mga tao na balatan ka ng buhay. Kahit sabihin mo ang lahat sa hari, sa tingin mo, maniniwala siya sa'yo o sa akin? Kahit di ka takot mamatay, gusto mo bang ang anak mo ay mamatay kasama mo? Buntis pala si Bella. Pero, iba ang lahi namin. Siya, malakas ang kapangyarihan ng reyna. Sa 1,000 taon ng kanyang kapangyarihan, posibleng magkaanak siya. Kung ganun, ano ba ang mga ginawa ko? Alam mo, nabuntis talaga ako. Kaya, ate, kung gusto mong iligtas ang anak mo, manahimik ka na lang. May katiting na impormasyon, huwag mong isisiwalat. Kundi, wala ka ng kapangyarihan at wala na ang kaluluwa mo. Dito sa palasyo, maraming paraan para pahirapan ka. Bakit nagkaganyan si Marilu? Siya pa naman ang pinakabait, di ba? Kamahalan, ituloy niyo po. Malalaman niyo kung gaano kakaiba ang prinsesa. Palitan niyo ang damit niya para di halata ng hari na sugatan siya. Opo. Bakit pa? Sa atin, sinong pinili ng hari? Hindi ba't halata na? Tama ka. Pero gusto kong dama mo ng malinaw. Ang mamatay ang anak mo sa kamay ng sarili niyang ama. Huwag! Bella, mari ako. Pakiusap, tama na. Ayokong makita pa ang susunod. Mga traidor! Pinatay ko na ang reyna! Ibaba niyo ang prinsesa! Takot siya sa taas.
Bella. Pantay! Ang prinsesa! Bakit? Bakit niyo ako tinitingnan? Sa wakas, patay na si Isabel Bella. Butit umayo siya. Prinsesa, tumigil na po kayo. Prinsesa Pari? Tawagin niyo kong Reyna. Patay na siya. Kaya ako na ang Reyna rito. Diba? Kamahalan? Kawawa naman. Hayop lang naman siya. Bagay ba sa ganitong marangal na kabaong na kristal? Balutin na lang sa binga ng mga hayop. Pero bago yan, kailangan ko ng manghuhula para sa susunod niyang buhay, hindi na siya maging tao. Maging baboy o aso na lang para maging tunay na hayop. Lani, gawin mo na. Opo, prinsesa. Siya pa rin ang reyna. Ang ginagawa niyo ay hindi po tama. Anong Reyna? Isa lang siyang haliparot. Dapat lang siyang balatan. Pinapapatuloy ko lang ang kaloob ng langit. Yumayo ka sa Reyna. Halimaw. Anong halimaw? Kamahalan. Hindi ko po maintindihan. Huta ng umarte! Nakita namin lahat. Hindi ka tao. Isa kang sirena ng pag-ibig na kumakain ng lakas ng tao. Inagaw mo ang pag-ibig ng kamahalan para sa reyna ko. Ikaw ang pumatay sa reyna ko. Hindi ko ninakaw ang pag-ibig niya. Kamahalan, naniniwala po ba kayo na peke ang pag-ibig ninyo sa akin? Ni Isabel Bella, siguradong nagkasabot sila para siraan ako. Kamahalan, pakiusisa po. Bakit pag nakikita ko siyang nasasaktan pa rin ako? Baka naman napagbintangan lang siya. Prinsesa, kung naniniwala ka na napagbintangan ka lang, meron akong paraan para patunayan ng iyong inosente. Sabihin niyo po. Ito ang banal na tubig ng lawa. Nakakapaglinis ito ng lahat ng dumi. Ang ordinaryong tao, kapag lulubog sa tubig na ito, magiging ligtas lang. Nakakapaglinis din ito ng katawan. Pero kung ang halimaw ay lulubog sa tubig na ito, ang laman niya ay unti-unting matutunaw hanggang sa maging buto na lang. Mabuti naman. Prinsesa, subukan niyo lang. Malalaman ang totoo. Prinsesa, tuloy. Ako? Prinsesa, pasok na po kayo. Oo nga, para mapayapa ang lahat. Ang hula ko ay hindi nagkakamali. Isa kang ang halimaw. Maawa po, kamahalan. Kahit halimaw po ako, tapat po ako sa inyo. Patawarin niyo po ako. Tapa. Nakita ko na. Tapat mo sa akin. Ang ninakaw mo, ang pag-ibig ko kay Bella para mawala sa akin ang tanging pag-ibig ko. O nagpanggap na buntis para kunin ang kaluluwa ni Bella. O kaya, nakipagsabwatan sa kalaban para ako mismo ang pumatay sa asawa ko. Hawakan siya! Ang mga ninakaw niya mula kay Bella, babawiin ko isa-isa. Una, ang kaluluwa ni Bella. Huwag po! Ang sakit po! Masakit, no? Noon, si Bella, mas nasaktan pa. Pangalawa, ang anak ni Bella. Di ba nagpanggap kang buntis? Araw-araw, may unan ka sa bewang. Kung ganon, tatadyakan ko ang tiyan mo at ipapasok ang unan. Tutal, anak mo naman yan, di ba? Huwag po. Sa ginawa mo kay Bella at sa anak niya, dapat inasahan mo to. Pero, hindi ba't ikaw mismo ang kumatay sa kanila?
Kung di mo ginamit ang mahika para agawin ang pag-ibig ko kay Bella, paano ako magkakaganyan? Mapagkunwari? Pa ako pumasok sa palasyo, hindi ba't pinatay mo na siya ng 4 na beses? Kung tunay kang nagmamahal sa kanya, paano mo siya kayang ipaham? Isa pa, ang mahika ko ay para lang sa mga taong may agam-agam na. Kung matatag ang puso mo at tapat ka sa kanya, paano kita mapipigilan kahit kaunti? Kamahalan, itong pag-arte mo na biktima ka lang ay mas mapagkunwari pa sa mga babaeng nasa bahay aliwan. Tumahimik! Hanggang ngayon, nagpapalaganap ka pa rin ng kasinungalingan! Hindi ka ba takot na patayin kita? Alam kong malapit na akong mamatay. Kaya, sasabihin ko na ang lahat ng totoo. Nung ikinulong mo siya sa silid niya, laging sumisilip-silip ako. Para pahirapan siya. Para protektahan ang anak mo. Kahit anong gawin ko, hindi laban. Ginamit ko ang kawayan at tinusok sa kuko niya. Sabi ko, sumigaw siya. Tawagin ang kamahalan para iligtas ka. Hulaan mo, anong sinabi niya sa akin habang may dumi? Sabi niya, ang pulang talit kampan ng bigay niya, huwag mong putulin. Tama na! Sa huli, wala nang natirang puwo sa katawan niya. Kaya sinunok ko ang bibig niya. Pero kahit nabibi siya, hindi siya tumawag ng tulong sa'yo. Dahil takot siyang hindi ka maniwala. Takot siyang muli kang marinig na sabihing, hayop ka, nagpapakaawa ka na naman. Hindi ko gagawin yan! Kaya ako siya ginanyan dahil binigyan mo ko ng lakas. Ikaw ang pumatay sa kanya. Anong nangyari sa kanya? Patay na ang sirena. Ang pag-ibig niya sa Reyna ay bumalik na. Hanggat nandito ang kampanilya, ikaw lang ang magiging asawa ko. Ginamit pa ang kampanyilya para mag-arte. Ang galing talagang mag-iskema. Sa dugo mo, para sa altar. Babaguhin ko ang tadhana. Maging hari ako! Sa araw na yon, gagawin kitang reyna. Habang buhay tayong magkasama. Tama na! Kaya mo ko isakripisyo. Bakit hindi mo magamit ang kaluluwa mo para iligtas ang babaeng mahal ko at ang nag-iisang anak ko? Tutal, di ka naman mamamatay. Babalatan kita ng balat para gawing damit para sa prinsesa. Marilu, buti na lang na ang dinanas ang lahat ay hindi ikaw. Mateo, hayop ka. Mabuti. Tapos na ang ating pag-iibigan. At makakapagpahinga na ako at mapapatuloy sa paglilipat-lipat. Lagot! Ang galit ng Reyna ay nawala na! Ang natitirang kaluluwa niya sa palasyo ay mawawala na. Bella, nandiyan ka pa ba? Pakiusap, huwag kang umalis. Huwag mo kong iwan. Ang aking mahika ay makakapigil lang sa Reyna ng isang saglit para makita mo ang anino ng Reyna. Kamahalan, kung meron kang sasabihin sa Reyna, sabihin mo na. Lena! Bella, ikaw ba talaga yan? Bella, alam ko.
Pinahirapan kita ng husto. Wala ka ng pag-asa. Pero lahat ng ginawa ko sa'yo, ibalik mo sa akin. Kahit alisin ang kaluluwa ko, o patayin ako ng espada, o kahit ang mga parte ng katawan ko na hinawakan ni Mary Lou, balatan mo. Para di ka madisgust. Bella, pakiusap. Ayokong umalis ka, Bella. Ang kaharian na to ay gawa sa dugo't laman mo. Kung wala ka, paano ako mabubuhay ng mag-isa? Mateo, huli na. Wala na ang siyam kong buntot. Alam mo ba, ang ikasyam kong buntot, ang huling buhay ko, dapat sana'y para sa'yo. Para tumandang magkasama, mapanood ang mga Sayang, ang tumpak mo sa isang saksak, sinira mo ang lahat. Baka, hindi ko dapat ito inasahan. Huwag! Mateo, paalam. Sa susunod kong buhay, ayoko na makita ka. Kung magkita tayo sa landas ng tayo'y maging estranghero na lang. Hindi! Nagbalik loob na ang reyna. Aalis na rin ako. Kamahalan, pumanaw na ang reyna. Huwag yun ang pahirapan ng sarili nyo. Sinong nagsabing patay siya? Buhay ang reyna ko. Nakatulog lang siya. Wala ngayon. Sinumang manirapa sa kanya, papatay. Ay, Bella talaga. Gabi na. Hindi ka pa ba magigising? Magbihis ang reyna! Isasama ko siya sa korte bukas. Meron pa bang nais iparating? Kung wala na, ang reyna at ako ay mamamasyal sa cherry blossoms. May nais iparating. Sabihin. Mahigit 60 taon na po ako. Sa tingin ko, nakita ko na ang lahat. Pero kamahalan, araw-araw niyo pong dinala ang bangkay sa korte. Labag po ito sa kaugalian. Walang katarungan. Bella, itong tao, ang bastos niya. Nagpapahinga ka lang naman, nagpapahinga ka lang. Sabi pa niya, patay ka na. Sa tingin mo, ang isang taong bastos, anong dapat kong gawin sa kanya? Patayin na lang. Pusahan! Isa kang bulag na hari na walang pakialam sa buhay. Para lang sa isang babae, itatakwil mo na ang buong kaharian? Ang inis! Tara, mamasyal tayo sa cherry blossoms. Sige na. Bella, di ba dati, paborito mong tingnan ang cherry blossoms? Bumubo ka na ang cherry blossoms. Dinala kita rito. Hindi ka ba masaya? Mutan ko magtanong kung nauuhaw ka, Bella. O gutom ka na? Halika, inom ka. Ang clumsy mo talaga. Nabasa mo ang damit mo. Halika, kain ka ba? Bella,
Paborito mo ang mung bean cake? Nung nasa kubo ba tayo, isang kahon lang ang mabibili ko. Masama ang sikmura ko, kaya sa akin mo ibibigay. Pero ngayon, kaya ko nang bilhan ka ng isang kwartong puno ng mung bean cake. Sino nagluto nito? Kasalanan ko po. Hindi po ito gusto ng Reyna. Patawarin niyo po ako, kamahalan. Ilabas sa pugutan! Gawin natin ang cherry blossoms. Bella, sabi nila, baliw na ako. Patay ka na ra. Pero ikaw, nasa harap ko lang. At buhay na buhay, nangahas silang sumpain ang pinakamamahal. Garit na garit ako. Kaya sa harap nila, lahat ng tao, pinatay ko ang mga mahal nila, pati ang pamilya nila. Sa ganoon, sa tingin ko, maiintindihan na nila ang nararamdaman ko, diba? Tama ba ang ginawa? Nakalimutan ko. Inom na ng gamot. Tatay Leo. Kamahalan! Kamahalan! Araw-araw, pinapanakas niyo siya gamit ang dugo niyo. Paano niyo yan kakayanin? Ako po ang nagpalaki sa inyo. Nakakapanlumo pong makita na sinasaktan niyo ang sarili niyo. Nakakalungkot po talaga. Isa pa, ipapapatay din. Yan na. Inom na. Bella, kahit gamot, hindi mo na matunaw. Pinilit niyo pong gamitin ang dugo niyo para hindi mabulok ang bangkay ng Reyna. Nilalabanan niyo ang tadhana. Na makayanan pa ng Reyna hanggang ngayon, himala na. Sa hinaharap... Sumashimik ka! Sabi ko, hindi pa patay si Bella. Gamot, hindi na niya matunaw. Maghahanap ako ng ibang gamot. Kahit anong paraan pa, kahit maubos pa ang dugo ko, kailangan kong makasama si Bella. Kamahalan, magising na po kayo. Tingnan niyo po ang Reyna. Ganito na po siya ngayon. Bella, may uod ka. Di ba takot na takot ka sa mga uod? Nabilok na po ang bangkay ng Reyna. Kaya po nagkakaroon ng mga uod. Magsimik ka! Ipahayag ang utos ko. Pumili ng araw. Magpapakasal ulit ako sa Reyna. Ano? Dati, hindi ko nabigyan si Bella ng isang marangyang kasal. Babawiin ko ang lahat! Opo. Bella, wag mo kong iwan. Yukod sa langit at lupa! Yukod sa mga magulang! Yukod sa isa't isa! Tapos na! Bella, damo ngayon. Bella, ala mo pa ba ang unang beses na nagpakasal tayo? No. Lang akong mahirap na eskular. Nagpakasal na may butas sa bubong. Kung may hiling ka, sabi mo, sana araw-araw may makain kang tinapay. Mula noon, nangako ako na magsisikap ako na mabigyan ka ng magandang buhay. Pero Bella, mula noon ba,
nagsimula na tayong magkalayo? Na ito pala ang wakas, puputol gawing panggatong. Sabi mo, iba ang buhay ng tao at diwata. Kung mawala ako, siguradong di ka Nako sa'yo, nasabay tayong mabubuhay at mamamatay. Pero di ko una ka pa. Bella. Di ako pwedeng maging tapat. Papupugay. Bakit niyo po ako pinatawag? Mateo, nasa landas ng kamatayan ka na at 3,000 taon nang naghihintay. Kailan ka pa ba susuko at inom ng sopas ng paglimot para mag-reinkarno? Hinihintay ko ang asawa ko, si Isabel Bella. Hindi ako alis hanggat wala siya. Marami kang utang sa nakaraan. Tapos na ang inyong tadhana. Hindi na kayo magkikita pa. Magpapakiusap ako sa batas para makita mo siya ulit. Pero kapalit nito, kailangan mong dumaan sa 9 na pagpapalangit at sa bawat isa, papatayin ka niya. Sa huli, mawawala ang kaluluwa mo at hindi na makaka-reinkarno. Payak ka ba ba? Payak ako. Basta makita ko lang si Bella ulit. Kaya kong lahat. Sige, umalis ka na. Bella, pagkatapos ng 9 na buhay, makikita na kita. Sa unang buhay, isa kang reyna. At ako'y lumalaban para sa'yo, isang batang general. Dinala ng mga at itinali sa pader. Itong palaso, sa huli. May ibang minamahal ka na, isang mayamang pasoy. Ako'y isang halimaw sa gubat. Para mapasaya ang minamahal mo, inutos mong buhay na kunin ang kaluluwa ko. Hindi ko kaaway ang pagpatay mo sa akin. Ang samaan ko lang, may iba ka. Ika-6 na buhay. Ikaw ang makapangyarihang prinsesa. Ako ang tapat mong lingkod. Para patunayan ng puri ko, dumapa sa pakot naglakad sa uling. Pinagdaanan ko ang lahat ng parusa. Sa sandaling yon, naisip ko, mas maganda kang ngumiti. Hanggang sa huling buhay na ito. Little Fox, bakit ka nakakulong dito? Ang boses? Bella. Bella. Nagsasalita ako pala. Paano mo nalaman? Nabela ako? Bella, 9 na buhay na. Sa wakas, makikita na kita ng maayos. Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Gutom ka ba? Meron pa akong tinapay. Kainin mo. Tinapay? Kainin mo na. Sa'yo na to. Sugatan ang binti mo. Habang walang tao, palalayain na kita. Takbo na, para di ka mahuli ulit. Anong ginagawa nyo? Lagot! Ang mga malanggaso mo! Bumalik na sila! Takbo! Lagot na! Binibini, pinaghirapan namin ang halimaw na yan. At basta mo lang pinakawalan? Hindi yan maganda, di ba? Anong gusto ninyo? Ano ro ang gusto namin? Sugod!
Malas! Tara na! Alagang lobo. Sino ka ba talaga? Bakit mo ko sinakipisyo? Bella, nahihiya akong makilala ka. Ang kasalanan ko, kahit sa 99 na buhay, hindi mababayaran. Patawarin mo ako. Nagpapasalamat pa rin akong makita ka sa huling beses.